Alam niyo ba na mayroong isang fighter jet na hindi kailanman natalo sa labanan sa himpapawid? Ito ang F-15. Ngunit noong ika-3 Abril, ang jet na ito ay pinabaksa ng isang missile mula sa lupa. Ito ang kauna-unahang manned fighter jet ng Amerika na nabaksa ng air defense ng Iran sa loob ng 5 linggong digmaan. Ang eroplanong ito ay nakakahalaga ng humigit kumulang 9 bilyong won. Subalit may mas malaking halaga na ginastos ang Amerika kaysa sa mismong eroplano ang giilikitas ang gipiloto. Mas malaking pera ang ginugol nila para iligtas ang tao kaysa sa makina. At ang mas nakakagulat pa, hindi lang ito usapin ng pera. Nagtayo sila ng pansamantalang base militar sa gitna mismo ng teritoryo ng Iran. Napadala sila ng dandang pinakamahusay na special forces sa mundo sa lupain ng Kawe. 12 ng fighter jets, helicopter, drone at transport planes ang pinalipad. Niyanig ng CIA ang buong information network ng Iran mula sa sandali ng pabaksa hanggang sa pagkakaligtas. Inabot ito ng halos 2 araw. Susundan natin ngayon ang bawat detalye ng nangyari simula hanggang wakas dito sa pandaigdigang ekonomiya. Noong ika-28 Pebrero 2026, naglunsad ang Amerika at Israel ng malawakang airstrike laban sa mga nuclear facility ng Iran. Ang dekadekadang tensyon sa nuclear ay sumabog na sa wakas tungo sa isang digmaan. Iyon ang simula. At sa ika-37 gabi ngayong digmaan, isang F-15E Strike Eagle ang nagsasagawa ngayong misyon sa himpapawid ng Zagros Mountains sa Iran sa ilalim ng kadiliman. Sa sandaling iyon tumunog ang babala. Isang babala ng paglunsad ng defense missile ng Iran ang binigay na oras para mag-react ang piloto 2 segundo lang. Iyon lang. Dito kailangan muna natin malaman kung gaano kagaling ang fighter jet na ito para maunawaan kung gaano ka-shocking ang pagbagsak nito. Ang record ng 15 Strike Eagle sa air-to-air combat ay tunay na nakakamangha. 104 na panalo at 0 pagkatalo. Muli nang lumitaw ito noong 1974 sa loop ng mahigit 50 taon. Hindi ito kailanman natalo sa labanan sa himpapawid. Nanalo ito sa Gulf War, sa Iraq War at Beijing sa himpapawid ng Syria. Sa madaling salita, para itong isang pro-boxer na umayasaring ng 104 na beses at nanalo sa lahat ng 104 na laban, sa loob ng kalahating siglo hindi ito natalo. Ang maximum speed nito ay Mach 2.5 o humigit kumulang 3,000 km bawat oras. Dahil ang bilis ng bala ay nasa 1,300 km, mahigit 2 beses itong mas mabilis kaysa sa bala. Ang engine thrust nito ay nasa 26 ton, sapat na lakas para itula ang 20 malalaking trek ng sabay-sabay. Sa ilalim ng mga pakpak nito, kaya nitong magdala ng laser-guided bombs, air-to-air missiles, JDAMs at Beijing tactical nuclear weapons. Ang halaga ng isa nito ay 90 bilyong won, ngunit ang malamat na jet na ito ay nahulog sa air defense network ng Iran ng gabing iyon. Paano ito naging possible? Narito ang plot twist. Gaano man kalakas ang F-15E, hindi ito isang stealth aircraft. Wala itong teknolohiya para hindi makitang radar tulad ng F-22 o F-35. At tumpa na tinarget ng Iran ang kahinaang iyon gamit ang Russian-made S-300 na kayang sumubaybay at humarang ng maraming target ng sabay-sabay sa taas na 27,000 meter at layong mahigit 200 kilometer. Bukod pa rito, mayroon din silang Bafar 373 na gawa mismo ng Iran na ayon sa kanila ay mas higit pa sa S-300. Kahit may halong pa mamalabis na patunayan nila ang bahagi nito sa aktwal na labanan ng gabing iyon. Sa loob ng dekada-dekadang economic sanctions, sa isang aspeto lang nag-focus ang Iran sa pag-invest ang air defense network. Alam nila na kung sasalakayin sila ng Amerika at Israel, manggagaling ito sa langit. Tinamaan ng missile ng Iran ang F-15. Ang alamat ng kalahating siglo ay nagsimulang bumaksa patungo sa lupa. Ang pabagsak na ito ay hindi lamang isang simpleng pagkawala ng kagamitang militar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon na ang isang manned fighter jet ng Amerika ay nabaksak ng Kawe. Sa Iraq War, Afghanistan at Syria, wala ni isang manned aircraft ng Amerika ang napabagsak ng Kawe, ngunit nagawa ito ng Iran. Dahil dito nagulat ang mga military experts sa buong mundo. Sa sandaling tumunog ang alarm, gumalaw ng kamay ng piloto. Sa pagilan ng ACES-2 ejection seat handle, sasabog ang canopy, mag-aapoy ang rocket at ang katawan ay talsik sa langit na parang bala. Ang buong proseso ay tumatagal lamang 3 segundo.
Ngunit ang impact sa katawan sa sandaling iyon ay napakatindi hanggang 20G na acceleration. Ang 1G ay ang gravity ng mundo na nararamdaman natin araw-araw. Ang 20G ay 20 beses niyon. Para sa isang taong may timbang na 80 kilogramo, ang pressure sa katawan ay abot sa 1,600 kilogramo. Para itong isang malit na kotse na biglang dumagan sa buong katawan mo. Ayon sa mga medical na pagar al pwede sa 6% nga nagayek tayo nagtatamang pinsel sa gulugot spinal injury at 3% sa kanila ay nakakaroon bali fracture. Pero kung hindi sila tatalon mamamatay sila, kaya tinitis na mga piloto ang sakit na iyon. Unang tumalon ang piloto sa harap. Sinundan agad itong Weapons Systems Officer WSO na may ranggong colonel sa likod. 2 parachute ang bumukas sa madilim na langit ng Iran, ngunit ang parachute ay madaling makita. Maging ang mga sundalo ng Iran sa lupa ay malinaw na nakakita sa mga puting parachute na iyon at makaiba ang direksyong binaksakan ng dalawa. Dito na naghiwalay ang kanilang kapalaran. Ang piloto sa harap ay bumaksa sa isang lugar na madaling puntahan. Mabilis na nakalapit ang American Rescue Helicopter at matapos ang ilang oras na pakikipaglaban na iligtas ang piloto. Pero ang colonel na WSO bumaksa siya ng malalim sa isang masukal at bulubunduking lugar sa Kogiluya and Boya Ahmad Province sa gitna ng Zagros Mountains. Maimuplo kilometer sa silangan ng Isfahan sa taas na mahigit 2,100 metros sa ibabaw ng dagat. Napilay ang kanyang bukong-bukong sa impact ng pakbaksa. May dugo sa kanyang katawan. Masakit ang buong katawan dahil sa tindi ng ejection. Ngunit hindi siya pwedeng huminto. Dahil ang mga sundalo ng Iran ay papunta na sa direksyon kung saan nakitang bumaksa ang parachute. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno ng Amerika, ang crew member na ito ay may dala lamang na isang defensive pistol, isang encrypted satellite radio, isang first aid kit, ilang energy bars at isang kutsilyo. At nagsimula siyang umakyat sa bundok. Dito lumalabas ang mahalagang tanong bakit gumastos ang Amerika ng 450 bilyong won para iligtas ang isang taong ito. Hindi lang ito dahil sa humanitarian reasons. May mas malalim at mas mahalagang dahilan. Ang isang Weapons Systems Officer WSO sa likod ng F-15 ay hindi lang isang navigator. Siya ang utak ng mission sa gabing iyon. Kung ang piloto sa harap ay ang driver, ang WSO sa likod ang commander ng operation. Tingnan natin kung ano ang nasa isip ng colonel na iyon, ang particular na attack routes at coordinates ng target, ang buong komposisyon at galaw ng mga allied fighter jets, ang mga frequency ng radar ng Iran at electronic warfare data, ang encryption system at communication codes NG mga kalyado. Ang buong blueprint nege operasyon ay nasa isip niya. Kung mabibiha ng Iran ang colonel na ito, hindi lang sila makakakuha ng isang preso, makukuha nila ang buong pleno ng operation ng Amerika. Malalaman ng Iran kung saan at paano atake ang Amerika at mari nilang ma-intercept ang communication ng kaalyado. Kung ang impormasyong ito ay rumehistro sa kaway, kailangang baguhin ng Amerika ang lahat ng electronic warfare data na may kaugnayan sa Iran. Ang gastos niyon ay maring medjing 10 beses na mas malaki kaysa sa 200 bilyon. Iyon ang unang dahilan. Pangalawa ay propaganda. Isipin niyo kung lumabas ang isang American colonel bilang preso sa Iranian state television. Ito ang magiging pinakamabisang propaganda tool para sa rehimen ng Iran, isang mensahe sa mundo na tinalo ng Iran ang Amerika. Pangatlo ay ang negotiation card. Ang isang mataas na opisyal na tulad ng colonel ay isang napakalakas na alas sa negotiation table. Maaring gamitin siya ng Iran bilang hostage para makuha ang gusto nila. Kaya naman kailangang iligtas ng Amerika ang taong ito strategically, militarily at humanely kahit ano pa ang maging kapalit. Agad na kumilos ang Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC. Nagdeklara sila ng emergency alert sa buong bansa at nagalok ng pabuya na 5,000 pounds, mga 100 milyong won. Ito ay katumbas ng dekadekadang sahot ng isang ordinaryong magsasaka sa Iran. Sa sandaling may labas ang anunsyong ito, libo-libong tao ang nadaksaan sa bundok, mga sundalo ng IRGC, milisya lokal na residente at mga naghahangat ng pabuya. May mga video pa sa social media na napapakita ng armadong sibilyan na sumasali sa paghahanap. May mga drone na lumilipat sa itaas, mga helicopter sa mulamba at mga unit na may mga asong panghanap. Ang buong bansa na Iran ay kumikilos para mahuli ang isang American colonel. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lalaking sugatan na mag-isang umaya sa bundok.
Ang pananatiling buhay ng lalaking ito ay hindi samba. Ito ay dahil sa kanyang SER training Survival, Evasion, Resistance at Escape. Ito ay isang training para matutunan ang apat na bagay na ito sa ilalim ng matitinding sitwasyon. Nasimula ang training na ito dahil maraming American pilots ang nabibiha noong Korean at Vietnam War at may mapagkakataong bumigay sila sa torture at nabunya ng mas sikreto. Ginamitin ng Iran ang mga American POWs para sa propaganda sa TV noon. Based sa mga mapapait na karanasang ito binong Amerika ang SER training. Gaano katindi ang training na ito? Una, kailangan mong mabuhay ng ilang araw sa matinding kapaligiran ng walang tubig o pagkain. Natututunan nilang ngumuyang ng balat ng puno, kumuha ng hamok at kumain ng mga insekto para mabuhay. Alam nila kung saang direksyon makakahanap ng tubig, anong halaman ang pwedeng kainin at paano gumawa ng apoy nang hindi gumagawa ng usok. Susunod ay ang evasion training, ang signing ng paggalaw ng hindi nagiwa ng bakas para iwasan ang mga naghahanap. Pagbura ng mga yapak, pagtatago ng body heat, pag-iwas sa thermal cameras at pag-minimize ng radio signals. Tinuturo din sa kanila kung paano gagalaw kapag may drone sa itaas at ang huli ay ang resistance at escape training. Sa bahaging ito talagang binibihag sila ng mga kunwaring kaway. Dito sila dinaranas ng sleep deprivation, hindi pinapakain, binibigyan ng matinding psychological pressure at dumadaan sa malupit na mock interrogations. Ayon sa military manual, apat na bagay lang ang pwedeng sabihin ng isang preso sa kaway: pangalan, rango, service number at petsang kapanganakan. Wala ng iba. Ang failure rate ng training na ito ay mahigit 80%. Sa 10, masisimula 2 lang ang makakatapos. Ang colonel na WSO ay isa sa 2 iyon. At ngayon dumating na ang sandali na kailangan niyang gamitin ang lahat ng natutunan niya sa aktwal na laban. Pagkabagsa ng colonel, itinago niya agad ang kanyang parachute. Ang puting parachute ay madaling makita mula sa langit, mula sa mga drone at mula sa satellite. Isiningit niya ito ng malalim sa pagitan ng mga bato. Pagkatapos ay umakyat siya sa bundok mas mataas at mas malalim. Habang naghahanap ang makawi sa ibabang bundok, paitaas naman ang punta niya. Ito ang natutunan niya sa SER training. Ang kawi ay laging naghahanap muna sa mabababa at patag na lugar. Habang tumataas at humihirap ang daan, lalong bumabagal ang paghahanap. Sa isang ridge na may taas na mahigit 2,100 metro, may nakita siyang siwang sa pagitan ng mga bato. Isang maliit na espasyo kung saan kasya lang ang kanyang katawan. Pumasok siya roon, tiniklop ang kanyang katawan hanggat maari at tila binura ang kanyang pagkatao sa mundo. Naka-off ang kanyang radio. Kapag binuksan ng radyo, naglalabas itong signal na maring masagap kung parehong paning Amerika tunggiran. Maring mauna ang ma-Iranian na makatunton sa kanya. Pinigilan niya ang kagustuhang magpadala ng signal. Tinuro sa kanya ng SER training na ang padalos-dalos na papapadala ng signal ay maglalapit sa kawi, kaya kailangan maghintay ng perpektong timing. Ayon sa media sa Amerika, nadago ang crew member na ito sa siwang ng gabato sa kabundukan at hindi binuksan ang kanyang lochator dahil sa takot na maunang makita ng panik ng Iran. Naghintay lamang siya na dumating ang rescue team. Lumipas ang oras, 1 oras, 2 oras, 10 oras. Ang gabi sa Zagros Mountain sa buwan ng Abril ay bumabaksa sa temperaturang malapit sa 0. Hindi nawawala ang sakit sa kanyang bukong-bukong. Tuyot na ang dugo pero masakit pa rin ang masugat. 1 piraso lang ng energy ba ang kinakain niya para makatipid. Nabuhay siya sa hamok na namumuo sa mga bato. Sa ibaba patuloy ang paghahanap ng mga sundalong Iranian. Paminsan-minsan ay naririnig ang tunog energy drone. Dumaan ang isang helicopter sa malayo, hindi siya humihinga ng malakas at hindi gumagalaw. Lumipas ang 36 na oras, hindi natutulo, hindi nahuhuli, buhay pa siya. Agad na iniulat ang balita ng pagbagsak sa Pentagon. Pinatawag ni President Trump ang Secretary of Defense at ang Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Matapos marinig ang sitwasyon, isang pangungusap lang ang sinabi ni Trump: iwiniyo silang dalawa kahit ano pa ang maging kapalit. Ang pangungusap na iyon ang nagpasimula sa pinakakomplikadong combat rescue operation sa kasaysayan. Agad na kumilos ang CIA na activate ang mga asset sa loob ng Iran. Nagsimulang intercept ng NSA ang radio communications ng mga naghahanap na sundalong Iranian sa real time. Ang mga reconnaissance satellite ay inilipas sa 24-hour surveillance mode sa lugar na 50 km silangan ang Isfahan.
Maraming Reaper drones ang walang tigil na umikot sa mataas na altitude sa nasabing lugar. Ayon kay President Trump, ang official na napapatakbo ng rescue operation ay binabantayan ang kanyang location 24,7 habang ang crew member na ito ay hinahabol ng kauwi na palapit ng palapit. Nagsimulang pasukin ng Cyber Command ang communication networks ng Iran. At dito nagsimula ang pinakamahalagang bahagi ang deception operation ng CIA. Nagsimulang mapakalat ang CIA ang pekeng information sa loob ng information network ng Iran. Simple lang ang mensa na ilagtas ng American pilot hindi nakalanghang mahanap. Ayon sa isang senior official ng Trump administration, naglunsad ang CIA ng deception operation na nagsasabing natagpuan na ng Amerika ang crew member sa loob ng Iran. Ang impormasyong ito ay kumalat sa mga unofficial channels, military-related social media at messaging sa mga lokal na residente. Ilang sibilyan na naghahanap ng pabuya ang bumalik na. Ang ilang bahagi ng search force ay na-deploy sa ibang lugar. Nagsimulang ay reorganize ng ilang unit ng ERGC ang kanilang paghahanap, epektibo ang ginawang panlilinlang. Ayon sa senior official, ang CIA ay gumanap ng isang crucial na papel sa rescue operation na ito. Natukoy ang CIA ang tumpa na lokasyon ng crew member sa bulubunduking lugar at ipinasa ito sa Pentagon. Ang mga ulat mula sa local assets, videos mula sa drone, thermal cameras, satellite signal analysis at NSA interception data, ang lahat ng ito ay nagtagpo sa isang mapa at dumating ang takdang sandali. Binuksan ng Colonel ang kanyang radio, isang napakaikling sandali ng encrypted signal ang agad na nasagap ng satellite ng Amerika. Nakumpirma ang coordinates sa isang partikular na ridge, sa isang partikular na siwang ng bato sa Zagros Mountains na kuha ang tumpa na lokasyon. Ang operasyon ay pumasok na sa huling yugto na pagkalakingang puwersang ginamit sa operasyong ito. Unang ipinadala ang Navy Special Warfare Development Group SEAL, Team 6 ang pinakamahusay na special forces sa mundo ang unit na pumatay kay Osama Bin Laden. Kasama rin ang 160 Special Operations Aviation Regiment and Night Stalkers, ang piloto ng special na helicopter na kayang lumipat ng napagkababa sa gabi para iwasan ang radar. Ang pag-train sa isang piloto pa lang ay inaabot ng 62 linggo mahigit isang taon at nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong won. Gamit ang malalaking transport planes, dinala nila ang mga malilit na special ops helicopters sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Lumapa ang transport plane sa isang abandonadong runway sa loop ng Iran. Lumabas ang nga maliliit na helicopter, ibinuka ang kanilang nga elisi at lumipad. Ito ay totong kuwento. Nagtayo sila ng isang temporary forward operating base sa gitna ng teritoryo ng Iran. Ayon sa mga video at larawang kinumpirma ng BBC, nakita ang mga labi nga aircraft sa isang bulubunduking lugar sa gitnang Iran mga 50 km timok silangan ng Isfahan. Lumapit ang mga combat rescue helicopters habang sumasailalim sa aerial refueling. Kinontrol ng mga A-10 Thunderbolt II ang entry routes mula sa mababang altitude. Ginamit ng mga F-35 stealth fighters ang kanilang electronic capabilities para pigilin ang air defense network ng Iran mula sa itaas. Binabantayan ng maraming Reaper drones ang buong lugar ng operation sa real-time habang tinutukoy ang target. Nakipatulungan din ang intelligence assets ng Israel. Kinumpirma ni President Trump na nagpadala ang Amerika ng dos-dos ng aircraft na armado ng pinakamalalakas na armas sa mundo para iligtas siya. Ang lahat ng ito ay kumilos ng sabay-sabay para sa isang layunin ang iuwi ang isang tao. Lumipat ang mamaliliit na helicopter patungo sa ridge. Sa sandaling iyon nakaramdam din ng kakaiba ang militarang Iran. Nagsimulang gumalaw ang masasakyan ng IRGC patungo sa bundok. Naging karera ito sa pagitan ng mga helikopter ng Amerika at mga sasakyan ng Iran patungo sa isang bundok, paunahan kung sino ang unang makakarating. Sa sandaling iyon nakita ng Reaper drone and convoy ng sasakyan ng Iran. Naibigay ang pahintulot para sa Hellfire missile launch. Huminto ang convoy ng Iran. Habang lumalapit ang special forces sa crew member, gumamit sila ng mga bomba at baril para pigilan ang paglapit ng kaaway. Ang maas pulo ay nasagawa ng low altitude passes habang pinaikot ang kanilang mga Gatling guns. Ang baril na ito ay kayang magpaputok ng 300 rounds bawat minuto. Sa sobrang bilis, hindi ito tuno-putok ng baril kundi parang isang from na tuno. Ang ulan ng armor-piercing shells ay bumuhos sa mga sundalong Iranian na lumalapit. Bumukas ang dawn. Ayon kay Admiral William Fallon, dating commander ng US Central Command, naging pabar sa Amerika ang timing
ng operasyon dahil ang kanilang mga tropa ay bihasa sa night operations. Ang kadalaman ng kanilang kakampi sa Situation Room sa Washington, pumasok ang real-time thermal camera feed mula sa drone, isang thermal signal na halos hindi gumagalaw sa siwang ng mga bato. Ang colonel, narating ng mga special forces ang lokasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 36 na oras narinig ng colonel ang boses ng kanyang nga kasamahan. Gising siya, may mga sugat siya pero buhay. Iniligtas siya ng kanyang SER training. Binuhat siya ng mga special forces at bumaba ng bundok. Lumapag ang helicopter, sumakay ang colonel at naglaho sila sa dilim. Ngunit nang makabalik sila sa forward base, nakaroon ng bagong problema. Isa sa dalawang malalaking transport planes ang nakaroon ng mechanical failure. Sa gitna mismo ng lupay ng Iran, ayaw gumana ng eroplano. Ang isa pang transport plane ay tinamaan din ang putok mula sa air defense ng Iran kaya hindi na ito pwedeng lumipat ng normal. Nawalan sila ng sasayang magdadala sa daan-daang special forces at sa colonel. Agad na nagdesisyon ang commander pasabugin ang mga aircraft. Ang encryption equipment, electronic warfare systems at navigation tools ng transport plane ay hindi pwedeng mahulog sa kamay ng Iran. Naglagay ng explosives ang mga tropa sa mga eroplano, umurong at pinasabog ang mga ito. Dalawa sa pinakabagong transport planes ang nilamon ng apoy sa disyerto ang Iran. Inangkin ng mga awtoridad ng militar ng Iran na dalawang transport planes at dalawang Black Hawk helicopters ng Amerika ang nawasak at sinabing ang panlilinlang at escape operation ng Amerika ay ganap na nabigo. Sinabi ni Ibrahim Zolfagari, tagapagsalita ng ERGC Central Command sa isang video, ang inoranteng presidente na ito na naipit sa sarili niyang sinimulang digmaan at aggression ay dapat nang mapatanto na anumang pag-atake o ground operation ay hahantong lamang sa isang kahiyahiya at tiyak na pagkatalo. Matatapang na salita, hindi ba pro sa totoo lang ang Amerika mismo ang sumuno sa sarili nilang gamit para hindi makuha ng kauwi ang kanilang teknolohiya. Ayon sa media sa Amerika, dalawang transport planes na dapat mag-evacuate sa mga rescue workers ang hindi nakalipat mula sa isang liblib na base sa Iran at winasa para iwasan ang pagkakumpiska. Pagkatapos nito, ang Special Forces ay sumakay sa 3 karagdagang aircraft na ipinadala at ligtas na nakalis ng Iran. Ayon sa opisyal ng gobyerno ng Amerika, natapos ang rescue operation bago mahating gabi US time. Ang kabuang gastos ay $300 milyon, ma 450 bilyong won. Parang sapat na para bumili ng 10 F-15E Strike Eagles o bumuo ng isang modernong destroyer. Pero ginastos ito nga Amerika para sa isang tao sa loob lang ng 36 na oras. Marami ang maaring magduda sa desisyong ito. Ang 450 bilyon ba para sa isang tao ay makawiran, ngunit kung titingnan natin ito sa 3 perspektibo, magbabago ang lahat. Una, ito ang gastos para iwasan ang pagtagas ng information leakage. Kung ang impormasyong dala ng colonel ay nakuha ng Iran, kailangang baguhin ng Amerika ang buong electronic warfare data nito at ang gastos niyon ay 10 beses na mas malaki kaysa sa 450 bilyon, walang paghahambing. Pangalawa, ito ang gastos para mapanatili ang moral sa pakikipaglaban, will to fight. Alam niyo ba kung ano ang iniisip ng American pilots kapag lumilipad sila? Kahit mapabagsak man ako, hindi ako susukuan ng bayan ko. Ang paniniwalang ito ang napapagawa sa kanila ang pinakamahihirap na misyon. Kapag nawala ang tiwalang ito, babasa ang combat efficiency ng Air Force ng Amerika. Pangatlo, ito ay mensahe sa mga kaalyado. Ipinapakita nito sa mga bansang kasama ng Amerika sa pakikipaglaban kung anong klaseng bansa ang Amerika na hindi ka rin nila pababayaan. Ang tiwalang iyon ang halaga ng alyansa. Ang 450 bilyon ay ang bayad sa lahat ng iyon at napatunayan ng Amerika na sulit ito. Siyempre, kailangan din nating tingnan ang kabilang panig. May mga kritisismo rin. Una, malaki ang nawala sa Amerika sa operasyong ito, isang F-15E, dalawang malalaking transport planes, ilang helicopter at isang A-10. Kung pagsasamahin, libu-libong bilyon ito. Sinasabi ng ilang analyst na ang pagkawala ng maito ay napapakita ng limitation ng air power ng Amerika. Matatawag ba talaga itong tagumpay? Ang pinakaperpektong sagot dito ay galing kay General Frank McKenzie, dating commander ng US Central Command. Sinabi niya sa CBS Totoong na walan tayong ilang aircraft sa misyong ito, ngunit sa ganitong sitwasyon, ang mga pagkawalan na iyon ay handa nating tanggapin.
At idinagdag niya ang paggawa ng isang eroplano ay inabot ng isang taon pero ang pagbuo ng tradisyon ng militar na hindi mag-iwan ng sinuman sa likuran ay inabot ng 200 taon. Ang pag-uusap na iyon ang napapaliwanag sa kahalagahan ng 450 bilyong won. Pangalawang kritisismo sabi ng Iran ay nabigo ang operasyon ng Amerika at may mga litrato pang nga susuno na transport planes. Gaya nga nabanggit mga aircraft iyon na sinadyang sunugin ng Amerika para protektahan ang kanilang teknolohiya. Ang kalitasan ng Colonel at ang kanyang palipat sa ospital sa Kuwait ay kinumpirma ng opisyal na pahaya ng US military anunsyo ni Trump at maraming Western media. Pangalong kritisismo, hindi ba ang ganitong rescue operation ay lalong napapalaki sa digmaan may panganib talaga pero isipin niyo ang mangyayari kung pinabayaan nila ang kernel leakage ng impormasyon propaganda ng pagkatalo at pagguho NG. Tiwalang gumaga kaalyado. Mas malala ang pinsala niyon kaya naman hinarap ng Amerika ang panganib at itinuloy ang operation. Sabi nga ni Admiral William Fallon kapag lumilipat ka sa teritoryo ng kaaway lagi mong dapat asahan na maaari kang mabaril. Alam iyon ng Amerika at kahit may kapalit pa inuwi nila ang kanilang tao. Ang kwentong ito ay hindi ngayon lang nagsimula, ganito na noon pa ang Amerika. Noong 19 sa Bosnia ang F-16 ni Captain Scott O'Grady ay nabagsak ng surface-to-air missile ng Serbia. 6 na Rusyang maisang nabuhay sa kabundukan ng Bosnia kumakain ng insekto, uminom ng ulan at nagtatago sa gubat. At isang marine helicopter team ang pumasok sa air defense ng Serbia para iligtas siya. Irmidort na aircraft ang ginamit sa operasyong giyon na naging inspirasyon pa sa pelikulang Behind Enemy Lines. Sa Afghanistan, Iraq at Syria sa loob ng dekada-dekada pinanghawakan ng Amerika ang prinsipyo na hindi nila iwan ang kanilang sundalo ng maisa sa anumang labanan, no one left behind. Ang rescue sa Iran ngayon ay karuktong lamang ng mahabang tradisyong iyon. Noong hating gabi ng ika-5 ng April 2026 nagpost si President Trump sa Truth Social na iligtas na natin siya. Sinulat ni Trump asa ito sa pinakamatapang at pinakakomplikadong rescue operations sa kasaysayan ng Amerika. Dandang Special Forces at 12 ng aircraft ang ginamit. Gumastos tayo ng $300 milyong pero wala ito kumpara sa halaga ng 18 mga sundalo. Hindi iwan ng Amerika ang kanyang tao. Never. Ang mensaheng iyon ni Trump ang nagbubuhat sa buong operation. Pakapos nito, kumalat ito sa daan-daang libong shares at iniulat ng lahat ng media sa mundo. Inilipat ang colonel sa isang US military hospital sa Kuwait. Sinabi ni Trump na kahit maluba ang masugat nito siya ay gagaling. Natagumpay ang Amerika. Madaling araw ng ika-5 ng Abril 2026. Sa isang puting silid sa ospital sa Kuwait, isang lalaki ang nakahiga sa kama. May mga 4 lines sa kanyang katawan. May bakas pa nga puti at dugo sa kanyang muka mula sa 36 na oras na laban. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Sabi ng medical team, buhay ka, ligtas ka na, pawi ka na sa inyo. Sa sandaling iyon sa Washington na libu-libong kilometro ang layo nagpost muli si Trump na iligtas na natin siya ng ligtas at mayos. Mga kaibigan, isa lang ang mensaheng nais kong iwanan sa inyo sa kwentong ito. Ang paggawa ng isang eroplano ay inaabot ng isang taon, pero ang pagbuo ng tradisyon ng militar na hindi maiwanan sinuman sa likuran ay naabot ng 200 taon. Ang sinabi ni General Frank McKenzie, ang lahat ng paliwana, ang paggastos ng Amerika ng 450 bilyon ay hindi pag-asaya. Ito ay isang 200 taong pamumuhunan na ginagawang ang Amerika. Ang dahilan kung bakit tinatanggap nga sundalo ang pinakamahihirap na misyon, kung bakit naktitiwala ang kaalyado sa Amerika at kung bakit natatakot ang kaaway sa kanila, lahat ito ay nakmumula sa isang bagay, ang katiyakan na kahit mapabagsak man ako, hindi ako susukuan ng bayan ko. Ang tiwalang iyon ang pinakamalakas na armas sa mundo. Ano ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ang kwentong ito ay hindi pa talaga tapos. Ang labanan sa pagitan ng Iran at Amerika ay patuloy pa rin. Ano kaya ang magiging epekto nito sa gitnang silangan? Ano ang susunod na hakbang ng Amerika at Israel? Isusuko kaya ng Iran ang kanilang nuklear? Kung nakatulong sa inyo ang videong ito, paki-like naman ang button. Ang isang maliit na click niyo ay nagsisilbing gasolina para magpatuloy ang channel na ito. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para ikaw ang unang makalam kapag may mga bagong kwento tayong tulad nito.
Kung may mga topic kayong gustong i-suggest, i-comment lang sa ibaba. Maraming salamat sa panunod hanggang dulo.